It's a beautiful Monday morning. Today is April 6, 2026. Good morning po sa inyong lahat. We're here live at the Albay PIO Net TV, and this is our program, the Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo, and we are on our 144th episode na po. And as always, we invite business owners na dito po talaga nag-start ng business sa probinsya ng Albay para maging guest namin dito sa program. Through our conversation, gusto namin po na ma-inspire and ma-motivate po kayong lahat na mag-open na rin ng inyong mga negosyo, and sana dito ninyo sa probinsya ng Albay mapiling buksan ang inyong negosyo. And bago ko po ipakilala sa inyo ang aming invited guest, gusto ko po lamang na malaman ninyo kung ano ang iba't ibang serbisyo pwede ninyong makuha sa Ledipo office. So please watch this short video po. Ledipo Business Hour, Magnegosyo tayo. Every Monday and Wednesday 10 o'clock a.m. to 11 o'clock a.m. Grow your business in the province of Albay. We are eager to serve and excited to assist you. The local Economic Development and Investment Promotions Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DILG Memo Circular Number 2010-113. Mission of Ledipo Albay aims to promote the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. About the services. An office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. Services offered: capacity building and advocacy promotion, investment promotion, facilitation and servicing, product development, marketing and promotion, assistance to local and foreign investors. And we're back po sa mga kabubukas pa lang ng inyong mga Facebook pages and channels. Isang magandang Monday morning po sa inyong lahat, and welcome again to the 144th episode of the Ledipo Business Hour Magnegosyo tayo program. Of course, this is being brought to you by the Provincial Government of Albay through the leadership of our beloved Governor Noel E. Rizal, and we are being helped and supported by the Albay Provincial Information Office headed by Sir Marty Gonzalez, and we are also being assisted by his staff here sa studio and ang mga staff ko din sa Ledipo. So we would like to thank Sir Richard Bobis, ang technical staff ng PIO na katulong natin dito sa studio sa umaga nito. And now, I will introduce to you our special guest. She is the owner of the Rustic Diner. And friends and family, join me in welcoming Ma'am Sherry Colleen Hime. Good morning and welcome to the program po. Good morning, ma'am. Ayan, greet natin ang ating mga audience, yung mga nanonood sa iyo ngayon. Good morning sa lahat ng nanonood po. Also, would like to thank you for giving chance na mas makilala po ang Rustic Diner. Ayan. So, ito pong programang ito ay bukas sa lahat ng mga Albayano business owners. Kung ikaw ay nagbukas ng negosyo dito sa probinsya ng Albay and you are nakakomply ka sa lahat ng requirements like BIR, DTI, Mayor's Permit, welcome po kayo na gamitin itong platform na ito para i-promote ang inyong negosyo. So, wala po kaming pinipili, maliit o malaki, basta compliant ka po sa lahat ng yon. You can get in touch with us and we will assist you. This is all for free by the Provincial Government of Albay po and through the leadership of Gov. Noel Rizal. Ayan. So, ma'am, tell us po, kailan ninyo binuksan itong The Rustic Diner?
To start, ma'am, actually, we have a first name, which is formerly the Tavern. Yes, ma'am. Way back 2018. But we started sa bahay lang. Mga food trays and like that po. And eventually, nagkaroon po kami ng space to open 2022, I think po. Yun, the start po kami sa Lutong Bahay, sa actual, namin po, store. And for this year, pa 4 years na din po kami. But the name, The Rustic Diner, we rename it. So, there we start sa Sizzlers and Silog Meals. Ayun. So, gabi naman saan yung unang pwesto po ninyo? Bahay lang po actually nag-start. Saan yung bahay po? Sa East Washington Drive, dito lang po, malapit. East Washington Drive. Yes, So, doon muna sa bahay. Yes po. And then, saan ka po nag-open talaga ng pinaka... Store. Store. Diyan lang po sa likod ng Albay Capitol. Dito sa likod ng Albay Capitol. Yes po. Align lang with the Bigs, Albay. Yan. Kahilera ng Oo, yun. Sa likod mismo ng gate, di ba? Yes po, yes Doon, po. okay. So, kailan po kayo nag-open dito sa likod ng Capitol? Way back 2022 po. 2022 na talaga, tuloy-tuloy na. Opo. Ayan. So, after pandemic na. After pandemic, yes po. Ayun. And then, mga lutong bahay. Kumakain ako dyan. Mga lutong bahay po na very affordable ang kanilang ino-offer. And, ngayon, ang pangalan na is The Rustic Diner. Yes. So, bukas po kayo ng mga anong oras, ma'am? Start po kami ng 6 a.m. to 3. Yan po yung lutong bahay namin. And 4 p.m. to 12 a.m. Monday to Thursday, yan po yung Sizzlers and Silog Meals po namin. And pag Friday naman po and Saturday till 5 a.m. po, sorry. Sulit na sulit ang business hours, talagang halos 24 hours sa konti na lang yung hours. pahinga. Paano nyo minamanage itong ganito na ganun katagal ang operation? Oo. Actually, it's not a solo effort. Effort din naman po. It's a family business actually po. And yung mga staff ko din po. And nag-start lang kami ng night shift namin is nung 3 months ago lang po. So bago lang. So tinatry pa po namin, chine-check pa po namin kung ano yung mga saan kami mag-improve areas, yun po. And you're renting po or do you own the place po? Rent po. Nagre-rent po Rent. kami. Sulit na sulit ang Yung rent talagang. Opo. Ang establishment po na yun is owned by our church, United UCCP, and we're renting there po. I see. Okay. So, 2022, halos 4 years na. Yes, 4 years po, na rin opo. kayo nag-ooperate dito sa likod ng Albay Capitol. And, nakukuha naman yung rent, Oh, yes, tama po. Opo. May Kaya mga tuloy-tuloy days lang. yung business na Po. nakakatuwa. So, family business, sino po ang katuwang mo dito sa negosyo? The family business started with my uncle. Is formerly OFW po siya. So, siya po yung nag-start nung idea to have a business. Especially, yung family namin po, more on mga foodie po, mahilig kumain, ganun po. Oh, yes po. And yung father ko din po talaga yung nagluluto. Siya po talaga. May idea po siya in terms of cooking. Dati din po siyang cook. Dating cook? Yes po. Okay. And yun, doon po nag-start. Simple lang naman po yung mga lutong bahay. Is typical na mga Bicol Express, like adobo, like that po. Sa mga eatery, yung nakikita po talaga usually po. Yun. So, lutong bahay hanggang alas 3 ng hapon. And then after alas 3 ng hapon, onwards hanggang alas 12, Sizzlers na. Yes po. Yun. Okay. And then, bakit po kayo nag-decide na gano'n? Hindi mo na i-offer ang Sizzlers sa morning, sa hapon? Ano yung deciding factor niyo Okay doon? po. So, to check, Bob, nag-check muna kami sa area, sa yung area namin. Ano ba yung nandun na target market? Sino po yung mga nandun? So, napansin po namin, employees ng Capitol, students from Divine and Albay Central, and yung mga establishment near the space. So, nagkaroon kami na idea na wag mo na i-serve yung mga Sizzlers and Silog. Let's mag-start muna tayo sa mga lutong bahay, more affordable para po sa lahat, accessible din sa lahat ng
customers. So, yun po, nag-start po kami sa lutong bahay and yun, para makuha din namin yung mga target market around the area. Ayan, oo nga, estudyante, offices, mga empleyado na mabilisan lang din ang pagkain dahil merong oras ng break time. So, syempre pag Sizzlers, mainit yun, papalamigin mo pa, tapos gusto mong inanamnam mo talaga yung kinakain mo kasi masarap ang mga Sizzlers. So, 3 p.m. onwards na yung, Yes, 4. yung mga 4 o yung mga ganyan. Ay, nakakatuwa naman. And si father pala, ang talagang cook. Yes po. Oo. Namin po. Nagluluto talaga siya. So, sila ni tito mo ang nag-tandem muna nung una. Yes po, yung tito ko po, siya yung architect din po siya. Siya po yung nagkaroon ng idea to open the business. Para kasi ayaw niya na bumalik sa abroad. So, dito mag-put up siya ng sarili niyang business. So, nagtulong sila? Yes. Magkapatid? Ano po, in-laws lang po. In-laws lang. I see. Okay. So, ganun pala. Nakakatuwa. And then, tagal na, no? Paano nyo na-maintain naman yung business? Kasi, syempre, may ups and downs ang business, no? So, paano yun? Pero swerte kayo kasi yung market nyo talagang nakapalibot doon sa area. So, pero meron pa rin mga down moments ba kayong na-experience kahit marami talagang customers na yung kumbaga daanan talaga kayo eh. Meron ba kayong mga times na medyo mahina din naman? Yes, ma'am. Di naman siya nawawala in the business. Especially pag bakasyon. Especially bakasyon ng mga students. So, ang doon lang na market na matitrace is the capital and yung mga working establishments. So, yun po. To cope up doon sa like mga sales para mabaano siya, we introduce like desserts like halo-halo. So we offer delivery also sa partner riders po namin. I see. So yun po, yung parang we offer delivery, yung mga lutong bahay. Syempre yung iba ayaw na magluto, so we offer delivery para lalo ngayon mainit. Yes. Ayaw na halos lumabas sa mga bahay ang mga tao, so nag-work sa inyo yung pa-deliver. And paano naman po kung gusto namin, dahil nakita ko na napakasarap sa picture ng inyong mga halo-halo, paano naman po makakapagpa-deliver sa inyo? We have a partner, yung Bicol Express Riders. Sila silang sa Facebook page. Na-interview din namin sila. So, they're from Ginubatan, sina Madam. So, nakakatawa. May local na version na rin tayo ng mga delivery. Yes, yun po. nga, sa Bicol Express. So, partner nyo pala sila. Yes po. And so, paano po kami o-order just in case? Pwede naman po sa through our page, The Rustic Diner, or pwede rin naman sila po mag-direct sa Bicol Express. Just state kung anong sang resto sila or especially kung Rustic Diner and ano po yung mga orders nila. I see. So, pwede mag-message sa Messenger? Yes. Facebook? Yes, ma'am. Sa The Rustic Diner? Ayan, kasi pa 12 o'clock na, pa 11 na. Kung gusto ninyo magpa-deliver ng dinner, ay ng lunch pala. So, i-message lang po sila at i-deliver ng Bicol Express, ang kanilang partner. Nakakatuwa. Pero, yun nga, ang available ngayon, lutong bahay muna. Yes, ma'am. Pero ngayon po, yung this Monday, close kami. Close. Pag Monday, yun naman ang rest. This Monday lang po. Every Monday po ba? Ay, ngayon lang po, ma'am, kasi may ongoing repairs po kami. I see. Okay. Pero wala kayong day off na parang Sundays po. Sundays. So, closed kayo talaga during Sundays. Po. So, Monday to Saturday ang operation. Yes, ma'am. Ayun, nakakatuwa. So, gusto ko saan halo-halo. Sarado pala sila ngayon. Sayang naman. Abangan natin bukas. Ayan. So, papadeliver tayo bukas sa kanila. Nakakatuwa. And, ano po ang pinaka assignment po dito sa business? Role as mga role. Ako po yung nagma-manage and talagang hands-on also. Kasi ngayon, I have work and also side of managing the business. So, in help ng mga staff and employees namin na nagagampan na naman yung buong role. I see. Okay. So, ikaw yung overseer. Tapos, na-train mo na lang yung staff mo. Yes, Kaya, kahit wala ka dun physically, kaya naman nila. Yes po. Ilan naman po itong staff na tinutukay natin? I have 12 po. Wow. Morning po, 6 din po pag gabi po. Wow.
Nakakatuwa. 6 na ang taong natutulungan ni ma'am sa kanyang business. And- When you started, Yes po. ilan lang sila? 2. 2. Yes po. And then ngayon, kumikitang kabuhayan na kasi kailangan ng mas maraming helpers, so 6 na. Opo. Nakakatuwa yun. So, And other than ma'am, mga students din po yung iba kong staff. Oo, Working nakakatulong pa student sa po. mga gusto magtapos na wala masyadong budget. Yes. Nakakatawa. So, mga working students din ang tinutulungan mo. Very good naman. And usually, sa food business, yung mga ganito po, no, mga lutong bahay, ano po ang mga nai-encounter mo na challenges sa ganitong business? As we experience, if mag-hire kami ng new cook, yun po, parang mag-try kami ng bagong cook and possible pag-iiba yung lasa, which is nakasanayan na yung mga nakasanayan, tao. tama. So, before namin salangin talaga yung mga new hard cook namin, talagang idada namin sila sa training kasi simple lang naman po yung mga luto. Aha. Pero kahit na simple, medyo mahirap. May gustong lasa ang tao, yes kaya po. bumabalik-balik sa inyo. Yes po. Na pag nabago yun, napapansin talaga. Yes, super po. Oo. So, yun, tinitrain mo na lang muna. Nung father ko po, tinitrain niya na po. Tinitrain ng father mo. O, kasi siya yung talagang chief cook. Yan, ayan. So, nakakatuwa. Ayun nga, talagang nai-encounter yun. So, parang yung iba, yung mga guest ko dito dati na nagba-branch out sila, yun yung nagiging dilema. Bakit sa ibang branch, iba yung lasa, dito sa branch yung to, iba. So, ang sabi nila, may system na daw. Parang talagang yung ingredients, hindi na tsamba-tsamba, kundi talagang sukat na. Yes po. So, yung lasa nung dito sa branch na to, tsaka doon, parehas. So, kayo ba, may gano'n na kayo, may system na ng ingredients, talagang sukat na or trust na lang pa rin sa ability ng chef? Yes po. Ang lutong bahay, more on wala kaming measurements or dun po sa panggabi, yun na po. Yun yung may mga na po kami, mga measurements, then naka-production na po kasi sila lahat. Oo. Yung ready na, no, nakapak na, luto ng lang per order. Ayan. So, hindi mo naman matututunan agad-agad lahat ito kung wala ka mismo doon sa yung talagang tinatrabaho mo na yung negosyo, ano? Yes po. So, may mga bagay na gano'n na parang, may encounter ko pala yung ganong challenge. Pag talagang nandun ka na, ano pa aside from that, yung mga na-encounter mo? Nung nag-start po kami, 2018 yun, naabutan po kami ng pandemic. So, na-postpone po yung dapat na opening. So, kahit na na-postpone yun, we have a financial obligation to other, yung mga BIR and everything po. So, yun yung struggle kasi wala pang income na pumapasok. So, lahat labas po. Tama. So, ilang years po kami natenga before 2022. So, yun yung parang isang struggle din po namin. So, before 2022, hindi ka pa rin nung sa full blast sa delivery service? More on food trays po kami. Food trays. Yes po. Deliver sa bahay na food trays. Yung mga family members, mga friends din Family po. friends. Family friends, and yun po. Sa yun mga yung referrals. Yes po. And gaano ka-importante yung pag-promote ng yung marketing talaga? And paano mo siya inaral? And kung meron ka bang mga ideas, paano mo siya to practice? For me po, kailangan lang talaga mag-post ng mga orders para makita. Kasi ang customers ngayon, more on visuals sila. Pag nakita nilang maganda, kasi sa food kasi unang kumakain po, mata. Second, amoy, and last na yung panglasa. So, yun. So, dapat ang visuals presentable. Hindi lang presentable. Syempre, dapat malasa din po. Yan. And, Mabango. opo. Yun pala yun. So, Opo. tingin mo na, yung mga senses na gagana, sense of sight muna. Dapat, ma-attract mo na talaga sa Opo. tingin pa lang ng pagkain, masarap na tingnan, din amoy. Talaga, totoo yun, no? Kasi minsan, parang naghahanap ka ng makainan, maamoy mo, mabango. Subukan na natin, ganun. Yes po. And then, yung taste dapat po. talaga. Very good. And, paano mo naman mini-maintain yung quality ng luto? Sa father ko po, sa Rustic Diner, we ensure na we use fresh meats. Number 1 po. Kasi as a food tech graduate po, Food tech graduate pala si ma'am. yes po, mas safe din naman po gamitin talaga yung mga fresh. Especially
and quality once na niluto talaga maano din po. And we don't use additives like MSG, yung I don't know kung pwede magsabi ng brands, yung mga granules. We don't use yan sa lutong bahay kasi as dati napag-aralan namin ng college, may mga effect yun sa katawan natin. So, yun, especially yung mga food namin, hindi lang naman yung customers, yung mga ginagamit din namin sila sa bahay. Pagkain na din ninyo. So, we ensure na safe yung food, quality, and kasi ngayon, puro ang gusto, fast food, and yun. So, ensure namin na healthy pa din yung kinakain nila. Sa amin. No preservatives, no artificial flavor. Yun ang kanilang brand promise ng The Rustic Diner. Di magandang malaman yun kasi meron naman talagang mga foodies na ayaw nila nung may mga preservatives, ayaw nila nung may mga artificial flavors sa ginagamit. Kung ano lang talaga yung ingredients na like yung meat, yung usual na bawang sibuyas, ganyan, yun lang, salt and pepper, yun lang ang nasa food nila. So, safe kayo, yung mga medyo pihikan pagdating sa mga additives and preservatives, safe sa inyo ang food sa The Rustic Diner. Nakakatuwa. Ano po yung mga best sellers ninyo, ma'am? Ang service na we offer is lutong bahay, sizzlers, food trays, with also food packs and food catering. So, ang mas nakilala po kami sa lutong bahay po talaga. Then, aside that, mga food packs, pag may mga events, sometimes kinokontak po kami. Ang isang achievement po sa amin, we cater more or less 900 packs sa isang event. Pinakamalaki na ninyo na-cater, 900 packs. Yes po. And bigyan niyo po kami, ma'am, ng price range pag nagki-cater po sa inyo, like ganit ilang ulam, yung price nun, para at least aware po sila just in case may event sila. Sa food packs po, nagre-range po kami ng 85 pesos. Isang lang yan, ulam and rice, then till to 250. Meron na dyan na fruits, dessert, sa food pack, vegetables and pork or chicken and rice na din po. May PhilJeps po ba sila para makapag-transact na sa mga actually, ma'am, government? Yung PhilJeps, nasa ano pa po kami, process pa po. Wala, parang this week po ata, mapafinalize yung mga papers namin. Ayan. Para makapag-transact na sa government. PhilJeps. Ayun, PhilJeps. Sabi sinabi ko, PhilJeps. Kailangan may PhilJeps kasi para makapag-transact. And, ito ma'am, check namin talaga sila na meron ng BIR and DTI kasi maganda yung nakakapag-issue ka na ng receipt pag hinahanapan ka. So, ikaw, ma'am, nahirapan ka ba na maging compliant doon sa mga yon? Personally, yes po. Kasi, ako yung nag-aasikaso po. So, may work din po ako. Actually, panggabi yung work ko. So, yung morning, kailangan masiksi ko po yung schedule ko to comply dung mga requirements. Kasi, importante din po yun eh. Hindi po magpa-function or hindi magkaka-operate yung business if wala yung mga documents na needed po. I see. Okay. Pero, ang naging problem is doon sa time mo. Personal time mo. Po. Pero hindi yung proseso mo ng pagkuha ng mga papers. Yes po. Nagulat po nga ako lately. Mabilis po yung mga transactions sa example SSS. Then, kasi yung mga employees ko, kinuhaan ko na, need po kasi nila ng we need to comply that as an employer para sa benefits din po ng employees natin. So, I yun see. po. Oo nga. Pati yung mga SSS ng employees. Ay, ang galing. May pa-SSS si ma'am. Kompleto ang kanyang mga empleyado. Nakakatuwa. Pero yung pag-register mo sa BIR, pag-register mo dito sa Legazpi, okay naman yung proseso? Yes po, ma'am. Okay naman po. So, i-congratulate natin ang Legazpi City kasi yun yung sinasabing they provide ease of doing business sa mga kagaya ni ma'am na nagre-register ng business. So, yung mga hindi pa po registered na mga business owners dyan, ayan si ma'am. Patunay na madali lang kumuha ng permit. Ano-ano ba yung mga kailangan lang ng mga meron ng food business kailangan i-prepare para makakomply doon sa makakuha ng permit?
To ensure lang po, importante yung first, dapat may DTI po sila. DTI muna ang yung uunahin. DTI naman po, mabilis naman po siyang magkaroon kasi online. Pwede po na po kayo ayan. mag-apply. Then, once na na-comply nyo na po yung requirements doon, mag-generate agad po yung certificate through online din po. I see. So, dapat may pangalan muna ang business. And then, after po? After po, BIR para less penalty, dapat after mo makakuha ng DTI, magkaroon ka na po ng BIR certificate or makakuha ka na sa BIR para maka-issue ka ng OR. And mga around how much po yung kailangang i-prepare nila to get a BIR clearance or certificate? As I can remember, siguro more or less 2,000. 2,000? O hindi naman ganun kahirap. And then, mayor's permit na. Mayor's permit po. Doon naman po, ano yung mga kinumply mo? Yun, the DTI, DTI need po sa mayors. Then, yung health card, especially yung sa mga employee, especially sa food, kailangan po yun makomply ng mga employees natin. Then, kailangan din may BFP. Kung nagre-rent po naman, kailangan yun. So, yun naman po sa BFP, madali lang din. Online yung sa din. fire. Yes po. Oo. Madali lang din naman po siya. Online din. Online lang yes din po. yun. Oo. Po, yun po. Yan, o ganun lang. And then, may peace of mind ka na, kumbaga, sa pagpatakbo mo ng iyong negosyo. So, kayo po lahat dyan, sabi nga ni Mama, madali lang naman, sunodin lang yung mga requirements, magpa-register na, and once you're registered, help din namin kayo to promote your business. Ayan. So, sabi ni Ma'am, lutong bahay, nag-cater na din, may mga sizzlers, and then hanggang gabi ang operation. Ano pa po ang future pa ng The Rustic Diner? Ano mga innovation ang naiisip niyo for the business? To offer lots of variety of food, especially gusto namin mag-offer ng mga soups, like yung mga beef wonton, mga masarap lugaw. yun. Abangan natin yun, malapit lang sa atin eh. Mga Yes, lugaw, beef wonton. Yes po. Yun yung parang i-add namin sa menu namin pang gabi. Oo nga, pag gabi, lalo pag maulan-ulan na, kailangan meron tayong nahihigop na masarap na sabaw. Yes. Yun, abangan natin. Malapit lang dito sa atin. Walking distance lang tayo sa The Rustic Diner. And, kaya mo na ng 900 packs, sabi mo, sa catering, ano? Ayun. Tapos, you have 12 staff sa ngayon. Wow, ang dami na nilang natutulungan dito sa business. And, meron na rin kayong desserts. Yes. Halo-halo, nakita ko, meron ng mga cold refreshments kayong in-offer. And, yun nga, magdadagdag kayo sa menu. So, ano yung natutunan mo in your almost 4 years of operating this business po? I can say po, when you're passionate, the business goes effortless, and every opportunity, pwede mo siyang gamitin or challenges, pwede mo siyang gamitin as opportunity to grow and to be inspired more sa day-to-day transaction of the business. I see. And how do you handle naman yung mga medyo unhappy clients? May na-experience ka na bang ganon? Yes naman po, hindi naman po ata yun mawawala sa business, lalo na sa food. Kahit naman yung mga big business meron. So, sa amin, we tend to ask kung ano pong nangyari and bakit and say mag-apologize if talagang merong mga bad experience bad experience sa amin, and to explain bakit po nagkaganon kasi ngayon may example lang po, meron kaming na-experience in span of 2 months namin sa Sizzlers na nag-serve. So, syempre, kapapa po. Pero, hindi mo naman kailangan sabihin yun sa customer na nangangapapa kami. Yun po. So, then, yung demand din kasi nung tao nung time na yun, biglaan. Kasi na-vlog po kami. Tapos, biglaan yung mga tao. Hindi kami nakapaghanda agad nung time ng tao. Na-vlog kayo na masarap na may nag-promote. Yes po. Dumagsa ang tao. Opo, hindi kulang yung supplies nyo. Yes po. Tapos medyo kulang pa kami nun sa tao, ma'am. Then, yun, ang daming tao. Overwhelmed kayo. Opo. Then, syempre, yung waiting period ng mga customer, medyo mahaba na. Kaya, nag-advise kami na, ma'am, if you're willing to wait to
up to nag-ano po kami ng line ng 1 hour kasi grabe po yung tao talaga, hindi po namin in-expect yung volume of customers. So, meron na may bad, dahil matagal po daw po kami mag-serve. And minsan, sa volume of customers, may na-oversee na mga product, mga hindi na deliver on time. Yes po. Yun yung mga usually problem po na. And yung mga ganun, dapat may system na kayo talaga sa kusina din, ano? So ngayon, meron na ba kayong mga ginagawa na sistema na din sa kitchen? Yes, ma'am. Baka pa din nating i-share. Yes, ma'am. Pag ano, na patong-patong, iba-iba order, ano ba ang dapat system meron sa kitchen para hindi nagkakagulo-gulo pagdating sa ano? For us po, nag-work yung yung take ng orders, then make sure na lahat ng orders is pasunod-sunod kung sinong first come first serve para hindi po magkalituhan yung mga baka sabihin yung ibang customer, bakit sila nauna? Nauna kaming dumating. Before that, in-explain namin if they want, especially pag grilled, matagal yung matagal. So, ini-inform namin sila na pag grilled po ma'am, ang waiting period namin may ganitong minutes, and compare sa mga fried, mabilis lang po. So, yun, binibigyan namin sila ng mga maayos na paliwanag lang ang yes kailangan. Ayun. Maiintindihan naman yan ng mga customers natin. So, ang style pala, kung sinong naunang nag-order, tapusin mo na yun bago. Next po. Tama nga naman. Kasi yun ang tampo ko minsan. Bakit nauna kami dumating, sila kumakain na kami, ang tagal-tagal, wala pa rin yung mga orders namin. So, ganun pala. Para yung system. Yun. So, paano mo naman ito na pag-isipan na kailangan ganito ang system natin para sa experience lang ba? O marami ka rin sinubukan pero yun yung nag-work? Yes po. Yun yung nag-work din po sa amin. Kasi yun po, gusto din pa siyempre as a customer, kahit din kami, gusto namin mabilis ma-serve yung food. Hindi pwedeng maghintay yung mga customers na dahil ang cooking time, hindi pwedeng ganun na customer ang mag-adjust. Dapat kami, kasi service yung pinaprovide namin, and ma-serve namin siya on time sa mga customers namin po. Ayan. So, sa ganitong business ba, maganda ba yung masyadong marami ang nasa menu? O yung konti lang pero available lagi? Yun ma'am, mas maganda yung konti. Hindi naman super konti, yung tama lang po para lahat ma-serve and mabilis din. Then, yung preparation of time din ng mga staff, hindi masyadong complicated. Yun po. Kasi yun nga, di ba, marami na kami na-interview yung food business. Yung iba naman, sobrang dami ang nasa menu, pero pag in-order mo, ay, unavailable, nakakainis lang. Unavailable po. Pag customer kayo, ini-imagine na ba ng mata mo, tsaka ng, sasabihan ka, ay, not available po. Di ba? Parang nakakalungkot yun pag customer. So, kailangan ba, yung nasa menu mo, sakto lang, yung kaya lang i-prepare, parang ganyan. Yes, or, usually paano ba? Na-experience din po namin na ubusan kami ng stock because of the demand din po ngayon ng customers namin. So, we need double time din po sa side namin na mag-production para not overproduction din kasi not overproduction. Kasi masayang din eventually. So, ano lang po kami, sa average volume lang po kami nagbe-base. Paano nyo nga ba yung tinatansya as yung ikaw nagmamanage, di ba? So, hindi mo rin sure kung dadagsain ka ba today o hindi. Paano nyo yun, anong technique ang ginagamit nyo sa pagtansya ng kung ilan lang yung ipiprepare? Sa Sizzlers po, nagbe-base kami sa inventory namin. Daily inventory. Daily inventory, kung ano yung mga fast-moving. Fast-moving products. Pwedeng mag-double, kami dun po, stocks, and yung mga nakikita namin na mga slow, every other day pwede kaming mag-restock, and yun, pwede ba kami mag-restock ng isang bultuhan pag marami. Depende po kasi ma'am sa volume of customers daily yung nakukuha namin. Kanino nakadepende yung pagiging popular nung mga nasa menu na hindi masyado napapansin? Yung siguro sa amin, if yung mga slow moving na stocks, yun yung pinupush, available po, mabilis po to, ganun po yung sa marketing po. Sa waiters naman, nagkaka,
So, ito-train mo din yung yun. Pag nagtanong, anong pwede? Anong ayun mabilis. Usually, minsan, alam na po nila na medyo matagal yung preparation time, lalo na kung sizzlers, lalo grilling. Ina-market namin yung mabilis and hindi na mabilis din, din po, masarap din. Ayan. Gaano mo katagal pinag-stay sa menu yung mga hindi talaga masyadong mabenta na mga products? For us po kasi ma'am, konti lang naman na meron kaming sa sisters, meron po kaming 11 and sa sa Silog parang 10 po ata. I see. So lahat naman po 'yun moving naman po sila lahat. Pero meron lang talagang may mga menu doon na talagang yun yung hinahanap-hanap, yung binabalik-balikan ng mga customers. Ayan. So important, ang natutunan ko lang sa inyo, no? So important pala talaga sa business yung cook na yung panlasa din, parang hindi mababago yung nakasanayan ng inyong mga customers na, and yun ang challenge sa food business, no? Yung pag may magaling kang cook, tapos bigla kang inalisan, so yun ang medyo mahirap. And then, yung pag-train mo sa mga staff, no? Yung introduce na pakipag-usap sa mga unhappy clients, very important yun. So, nakikita ko kay ma'am na sa'yo, important yung feedback, yes, and then dun ka natututo now to improve sa mga feedback. How do you gather feedback ba from your customers? Usually ma'am, yung mga customers din namin, basically mga from Capitol. So, if may napansin sila, lalo na sa lutong bahay, na medyo na-overpower yung flavor, nilalapitan nila kami. Sinasabi talaga. Kasi alam naman nila na we take it as a constructive. Yes po, hindi in a bad way, something like that po. So, kami, kinukuha lang namin, pinapakinggan lang po namin yung mga comments or feedbacks nila and we will adjust. Ayan, adjust. Adjust kami minsan sa... sabihin, ang taas, masyado maalat. Yung iba naman sabihin, matabang, o saan ka na doon? Minsan dyan na po kami lululoy. Iba naman yung panlasa kasi, di ba? Yung maalat sa akin, pwede sa iba matabang eh. So, mahirap din talaga ang food business, Yes po. So, grabe. And, sa ngayon, meron ka pa bang, or sa 4 years ba, medyo na-master mo na yung pag-manage, o ngayon medyo may challenges pa rin namang na-encounter? Sa span of 4 years po, meron din pong challenges and pero ngayon dahil hindi lang one-man team po kami and din yung mga family members din po namin and yung mga staff, talagang especially yung staff, hindi namin sila as employee lang. We tend to be as parang one family sa business. Yun yung number one thing din. Kasi hindi naman dahil kami yung nag-start, hindi kayo yung boss. Yes po. Kasi big help din po yung mga staff and employees. Kasi kung wala sila, hindi naman mag-move yung business talaga. Tama. Ayan, ang ganda nun. So, di ba pag family ka, may concern ka talaga doon sa negosyo. Andun yung concern mo kasi pag nag-grow yung business, kasabay ka doon so mag-grow, di ba? Yes po. Pag gumanda yung business, di meron ka ring mas mahabang pagkukuhanan ng iyong income. So, kailangan pag tayo ay employed sa isang negosyo na kagaya ng food business, ibigay din natin yung ating puso in malasakit doon sa negosyo kasi kasabay tayo doon. Napakaganda nung sinabi ni ma'am na ina-acknowledge mo na big part of the business ang mga staff mo. And important yun, you treat them as family. Pero, paano mo naman yun wini-weigh? Kasi minsan, pag you treat them as family, baka abusuhin ka naman. So, paano mo naman yun nalalagyan ng Boundaries. Usually po kami, ina-explain namin if they need help, lalo na in family matters din po sa kanila, we will help. But, open naman po ako sa kanila na hindi porket tumulong kami lagi, tumutulong, is mapagbibigyan namin kayo every time. Lagi. Opo. So yun, naiintindihan naman po nila. Lalo mga students, no? Yes po. So, nakakatuwa naman si ma'am. And sige ma'am, banggitin nyo na po sa kanila yung mga talagang fast-moving mo na mga nasa menu para alam na nila where to go kapag yun ang kinikrave nila na food. Okay, ma'am. For lutong bahay, ma'am, usually talaga yung bestseller namin na hinahanap ng mga
customer namin pag morning is yung mga gulay, Mhm. mga laing. Laing. Yes po. And pag sabaw naman po, meron kaming kusido. Mhm. Yes po. Yan yung mga usually. Then sa side naman ng affordability ng food, meron kaming starts sa 10 pesos, meron ka ng fried lumpia and 10 toge. pesos? Yes po. So, magkano po yung rice natin sa inyong diner? 20 po. So, 30 pesos, kung sobrang tipid ka na, pwede ka nang mabusog sa Yes The po. Rustic Kasi Diner. free As soup though- naman, may free soup. May free soup pa. Opo, pag Wow. morning. Ay, So, pag- 10 pesos ano po. lumpia, 20 pesos na rice, may free soup pa. 30 pesos, busog ka na sa The Rustic Diner. Ayan. Ano pa, ma'am? Yung mga pinaka-affordable. Yes po. Sa panggabi naman po, sa Sizzlers, nagsa-start po kami sa 145 range to 200, I think 205. Yun na yung fish steak namin. Yun na yung parang medyo nasa expensive Magkano side. po yung fish steak? 210 po ata yun. Pero ang laki nung slice, nung steak, nakita ko sa picture. At depende rin po ma'am Oo, sa sizzling. market. Oo, depende. Oo. So, kasi nag-base din po kami ma'am sa raw mats if Oo. higher Minsan demand. mataas ang Mm-mm. presyo ng isda din, minsan Yes, mababa. mababa. Pero ang laki ng chicken din nila, di ba? Parang kamukha nung chicken na sikat diyan, Pero ang laki din, ang sarap din talaga tingnan, very appealing sa mata, very enticing, nakakatuwa. And yan, fish fillet po ba yan? Yes po, mga sa food trays naman po yan. We offer fish, lalo na po sa mga mabenta yan sa amin pag may mga event, Pasko, New Year. Minsan napapa-order po kami mga trays. May isa kaming customer from Malilipo, talagang yung niya po, buong handaan niya, kami po nung nagluluto pag holiday season. Mhm. So, yun po. Ayan. So, sabi mo, as low as 85 pesos to 250 pesos per head. Food Sa packs. food packs. Oo. Ayan. And pag per packs ang bayad na yung mga package na in-offer mo. Yes po, sa 50 packs, 100. Ilan yung pinakamababa na pwede nyo i-cater? 30 packs po. 30 packs. And you can go as high as 900 or Yes, more na. Kaya more. na. Kaya naman po. Kaya na more. Ayan. So, antayin natin yung field jeps ni ma'am para masubukan natin to si The Rustic Diner. Ayan. So, sige ma'am, invite mo na po sila na pumunta dyan sa inyong business. Ini-invite po namin kayo sa Rustic Diner. We're open start from 6 a.m. to 3 p.m. Dalutong bahay po. And 4 p.m. to 12 a.m. naman po is the Sizzlers and Silog Meals. Ayun. So, family business. And si ma'am, nagamit niya ang kanyang pagka-food tech. Saan ka po nag-graduate pala, Bicol ma'am? University po. Bicol University, food tech graduate si ma'am. And saan pa nga ba? Kesa maging empleyado sa iba, na sila, ginamit sa sariling negosyo. And nakakatuwa po yan. And kung meron ka man pong advice na pwedeng ibigay sa ating audience tungkol sa pagninegosyo, lalo yung mga kagaya mo na bata pa, yung 2 anak ko dyan na nag-uumpisa magnegosyo, baka meron kang gustong ibigay sa kanilang advice sa ganitong pagpapatakbo ng food business. Ano po yun? Sa experience ko po, maging passionate lang po sa work, sa ginagawa. Kasi if you're passionate, everything will be effortless. So, every day na may challenges, create that as opportunity to grow and to be inspired sa mga nangyayari po sa business or sa other things na gusto mong pagkaabalahan. Ayan. Paano pag dumating yung na-burned out ka na, napagod ka talaga? Paano mo pinapabangon pa ang sarili mo para sige, isang araw pa ulit, isang araw paano, di ba? Minsan may Yes time po. na talagang ma-overwhelm ka at mapapagod ka rin. Paano yun? Anong technique ang ginagawa mo? Yun yung papasok na work-life balance, ma'am. So, Work-life balance. parang sa tingin mo, burnout ka na sa isang bagay. So, try to mag-travel or mag-travel. Unwind ka lang. Unwind lang po. Yun yung usually coping mechanism ko. Aha. Yun. Na-experience mo ba yun? Yung parang ayoko na, napapagod na ako. Yes Iba po. naman. So, yun, bakasyon ng konti and balik. At once na nakuha mo na yung Reset na kailangan. Yes po. Parang gano'n. Oo. balik ulit. Ganun lang po And yung... paano naman po yung mga bad days na parang, hindi ako bumibenta, paano mo po, paano ka hindi nagkukwit?
Sa mga ganun po na mga hindi naman nawawala yung mga low day sales natin. So, yun, keep going lang and tingnan yung ano pang pwede mong ma-offer, innovate sa mga meron ka para at least yung mga days na yun na local, may mga ideas na pumapasok and eventually you can apply it sa everyday. Magmuni-muni. Pag mga mahina yung benta, dun ka makakapag-muni-muni, tapos may papasok na lang na bright idea, tapos gawin mo lang, and who knows, mag-work. Yes Ganun po. pala yun. Try lang po sa Kesa business. magpakalungkot ka dyan, magmuni-muni ka, and then, baka may, di ba, yung parang bright light na, ting! Bigla na lang may papasok na idea na pwedeng gamitin. Ayan, napakaganda naman po. Ayan, so, everyone, andito lang po sila sa likod ng Albay Provincial Capital. The Rustic Diner, open from 6 a.m. So, yung mga early mag-breakfast, bukas na po sila ng alas 6 ng umaga. Lutong bahay hanggang alas 3 ng hapon. And 4 p.m. onwards, available na yung mga sizzlers nila hanggang 12 midnight. Ayan. Nakakatuwa. So, yung mga gabi na may mga cravings, may mga sizzlers available sa The Rustic Diner. Ayan. So, ma'am, meron ka bang gustong pasalamatan, gustong i-shout out na talagang malaki ang tulong sa'yo dito sa business? Go ahead po. I'll give you the time. So, yun po. Binabati ko yung mga Hime family, Coral family, and yung Scarella family from Davao. Yung mga relatives din namin po. And yung mga staff na watching. And yun po. Ayan. So, thank you very much, Ma'am Sherry Colleen Hime, for being our guest for today. Alam ko busy ka. Bukas. Baka namamalengke na to. Dapat ngayon si Ma'am para mag-prepare para bukas. Pero, pinagbigyan niya tayo today dito sa ating program. So, sa inyo pong lahat, as long as you are a registered business owner, you have DTI, BIR, and Mayor's Permit, this platform is open for you po. So, you can be our guest. You don't have to pay anything. You don't have to worry about anything. Isang oras na tayo magchikahan dito sa aming programa and i-inspire natin ang lahat na magbukas ng negosyo. And ang storya nyo po o ang kwento nyo ay ipapublish namin sa isang business magazine. And kapag kami ay may mga trade fairs, kayo po ay iimbitahan namin. And pag may mga pa-trainings po tayo sa mga MSMEs na libre, mai-invite din po namin kayo. And we work hand in hand po with DTI. So, kumukuha kami ng update sa kanila and nagtutulungan din kami to train mga micro, small, and medium enterprise owners dito sa Albay na mas maging efficient and effective pa kayo sa pagpapatakbo ninyo ng negosyo. So, follow po kayo sa Lady po Albay Facebook page para maging updated kayo. I-add namin kayo sa GC para updated din kayo. And yun nga po, get in touch with us. Basta Albay own business po kayo, hindi po muna franchise. I-prioritize namin kayo and we will help you to promote your business all for free po. Hatid sa inyo ng Provincial Government of Albay, headed by our Governor Noel Irosal. And I'm your host for today, Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, the Local Economic Development and Investment Promotions Officer of the Province of Albay, sa pakikipagtulungan din po namin sa Albay Provincial Information Office headed by Sir Marty Gonzales. Ayan po. So, maraming salamat po ulit sa time and sa pagiging guest namin. Thank you sa mga staff ko nandito, si Cha, si Nef, and si napakasipag na si Miss Dan sa nag-invite ng guest. And, of course, si Sir Richard Bobis, na technical staff ng PIO, na nakakatulong natin sa studio. And sa inyong lahat po, sa panonood sa amin dito sa Lady po Business Hour, magkita-kita po tayo ulit sa Wednesday, sa isang namang Business Talk with our Albayano business owners. Let's support local businesses po and show your love and your support to Ma'am Sherry and her business by sharing this program sa inyo rin po mga Facebook pages para mas marami pa ang makaalam na may ganitong negosyo na po na nag-i-exist dito sa Albay. So, yeah. Thank you so much po. God bless you all. Enjoy the rest of the week. Bye-bye po.
Mandate. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Laripo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Laripo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.